Julian San Jose, inulan ng negatibong komento ng awitin ang dancing queen sa loob ng simbahan. Naging usap-usapan ang Limitless star na si Julian Jose sa mga deboto ng Katoliko noong ika-6 ng Oktubre taong 2024, matapos siyang magtanghal sa isang benefit concert sa Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng netizen na si Matabang Tindero, ang isang clip kung saan makikita si Julian na nakasuot ng make-and-tab na sleeveless at backless gown habang sumasayaw at umaawit ng sikat na kanta ng ABBA na Dancing Queen. Napansin ng mga netizen na nagtatanghal si Julian sa harap ng altar, na isa sa mga pinakasagradong bahagi ng simbahan. Dahil dito, nagtanong sila kung bakit pinahintulutan ng parokya ang artist na magsuot ng nakakabuyangyang na damit at umawit ng kantang hindi maituturing na solemn. Ayon sa Code of Canon Law, ang simbahan ay dapat gamitin lamang para sa mga sagradong okasyon, tulad ng mga kasal. Sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang mga pagtatanghal sa loob ng simbahan basta't hindi ito sumasalungat sa kabanalan ng lugar. Bukod kay Julian, nag-perform din ang sparkle artist na si Jessica Villarubin sa nasabing event. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang parokya at si Julian kaugnay sa mga batikos na kanilang natanggap. Maraming mga deboto at netizens ang nag-express ng kanilang saloobin ukol sa insidente. Ipinahayag nila ang kanilang pagkabahala sa kung paano ito maaaring makaapekto sa pagtingin ng mga tao sa simbahan at sa mga sagradong gawain. Sa kanilang pananaw, ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pagtatanghal sa harap ng altar ay hindi angkop at nagiging sanhi ng pagkasira ng sagradong espasyo. Maraming mga tao ang nagkomento na mahalaga ang pagsunod sa mga tradisyon at alituntunin ng simbahan, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa pananampalataya. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng mga ganitong aktibidad sa loob ng simbahan ay maaaring magdulot ng pagkalito at pag-aalinlangan sa mga deboto. May ilan ding nagsabi na dapat magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran ang simbahan pagdating sa mga ganitong event, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng modernong entertainment at ng tradisyonal na mga paniniwala. Sa kabilang banda, may mga tao namang sumusuporta kay Julian at sinasabing dapat siyang bigyang diin sa kanyang talento at husay sa pag-awit. Ayon sa kanila, hindi dapat hadlangan ang isang artist sa kanyang paglikha at pagpapahayag ng sining, kahit saan man ito isagawa. Tila isang masalimuot na isyu ang nasabing pangyayari, at marami ang naghihintay sa tugon ng simbahan at ni Julian. Ang ganitong mga insidente ay nagiging oportunidad upang talakayin ang mas malalim na aspeto ng kultura, tradisyon, at pananampalataya sa mga modernong panahon. Hindi may kakaila na may mga pagkakataon na ang mga artist ay nahaharap sa mga ganitong hamon, kung saan kailangan nilang balansehin ang kanilang sining at ang mga inaasahan ng lipunan. Ang pagbibigay diin sa mga ganitong usapin ay mahalaga, hindi lamang para sa mga artist kundi para din sa mga tagapakinig at manunood na umaasa sa isang mas malalim na pag-unawa sa sining at sa mga espasyong kanilang pinapasukan. Sa kabuuan, ang insidente ay nagbigay diin sa patuloy na pag-uusap tungkol sa papel ng simbahan sa modernong mundo at kung paano dapat iakma ang mga tradisyon sa kasalukuyang konteksto. Naway magbukas ito ng mas malalim na pag-unawa sa pagitan ng mga artist at ng mga institusyong pangrelihiyon.